Ito po, mga kababayan, ang sunod nating pag-uusapan. Katunying. Kita ninyo, mga kababayan, si Katunying mismo, alam nyo, si Katunying, DDS yan. DDS yan, Iglesia ni Cristo yan eh. Oh, grabe kung makapagmahal kay Sara yan noon. Grabe kung makamahal kay Digong yan. Oo, kagrupo ni Marcoleta yan. Pero ngayon, tignan mo, binira mga Duterte. O, tignan nyo sinasabi ni Katunying, mga kababayan. Hindi nyo ito matanggi, ha? O, tignan nyo sinasabi ni Katunying. O, ngayon, mga DDS, ano masabi nyo dito? Marirel to kay dito ni Katunying. Ito. Yung ship. O, ito. So, nakita nyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya? Yan. Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Wala. Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising. Tama. Sa katotohanan. Hindi po ba? Tama. Mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. May I be allowed to ask a question? Diba? Katulad dito. Tingnan ninyo. May I allowed to ask a question? Yes. Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? Diba? Kita niyo? Ano ba yun? Actually, mga kababayan, ito po yung time na tinanong si Sara. Kung saan niya dinala at paano niya ginamit ang 7 million na gastos sa kanyang security sa travel. Mapa-Pilipinas man, mapa-abroad. Alam niyo, ang layo ng sagot niya eh. Madam Vice President. Diba? Saan mo po ginamit yung 7 million? Paano mo pinundohan? Paano mo ginamit? Ang sagot niya, tawag dito, Madam Chair, may I ask question? Magpinsan po ba kayo ni Zaldico? Alam niyo ito si Sara, sa totoo lang, hindi ko alam, mga kababayan, na talagang literal na talaga itong bobo, tanga. Alam niyo, hindi talaga ako maniwala na itong si Sara, mga kababayan, may degree. Maniwala ako pedigree. Bakit? Ang tanong, paano mo ginamit? Simple lang naman eh. Ginamit ko. Bakit? May pundo yan eh. Natural. Nagtrabaho sa gobyerno yan. Nagtrabaho ako sa gobyerno. Kahit wag mo na akong respetuhin bilang Vice President, pero nanumpa ako bilang Vice Presidente. So, karapatan ko pong gumastos. So, yan. Bilang respeto sa kanya, kahit walang kwenta. Pero alam mo yung sagot niya, may tanong ko lang po, magpinsan po ba kayo ni Zaldico? Paano yun kanina? Kasabayan ko sa eroplano, 3 ko. Si Kuan, si Kuno, at si Kuni. So ibig sabihin ba, kamag-anak din ni Zaldico yun? Paano kung sabihin ko si Coco Martin, kamag-anak din ba ni Zaldico yun kasi may ko? Paano kung sabihin ko na San Miguel Co. Corporation, kamag-anak din ba yun ni Zaldico kasi may ko? Di ba? Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, mahirap yung ganyan mamuno sa bansa. Na alam mo na sinampal ka na ng tae, sasabihin mo lang, bakit amoy tae yun? Di ba? Mahirap talaga, mga kababayan, magkaroon ka ng isang public servant tapos buang. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Sara, buang ka talaga. Huwag ka magalit sa akin, yan ang literal. Nakakarinig ka o pangalan mo, ako, apelido ko si Ako. So, kamag-anak kami ni Zaldico. Kasi apelido ko Ako. Nakita nyo yan? Diba? Diyos mio. Ang tanong sa kanya, Madam Vice President, paano mo ginamit, saan mo ginastos, at bakit ganun kalaki ang gastos mo sa iyong mga security? Malamang abot talaga ng 7 million. Kaya napakadami ba naman ng security niyan? 300 plus.
Simple lang naman sagutin eh. Yeah? Ginamit ko kasi natural, security ko yan. Oh, maraming galit sa akin. Oh, natural, gagamit ako niyan. Nasa gobyerno ako eh. Ganun lang kasimpleng sagot. Pero alam niyo ang tanong niya, pwede ba magtanong? Bakit? Kamag-anak po ba kayo ni Saldico? Kasi pareho kayong ko. Putang ina oh. Diba? Diba? Pareho lang yan yung kumakanta sa kongreso na kayo po na nakaupo. Meow, 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 meow. Ayaw ko na magsalita. Ha? Ayaw ko na magsalita yung mga meow, 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 meow. Ya? Kasi marami nang nababaliw sa ganyan. Di ba, kidlat? R. Villegas, silo po, ma'am. Kita nyo si Katunying? Anong sabi ni Katunying? Ang dami daw pinangalanan ni Digong noon na mga kurakot. Sa mga pinangalanan ba ni Digong, may nakulong? Ito ipakita ko sa inyo mga kababayan. Si Manny Pacquiao, mismo kinumpronta si Digong. Pacquiao, ito mga kababayan. Digong, kurakot. Anong sabi ni Digong kay Manny Pacquiao? Ni Pacquiao, salita ng salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week may gawin ako. Maglista ka, Pacquiao, you would be a mentally dishonest person. Sabihin mo na walang corruption. Kaya sabi mo, twice over. I challenge you. Baka ikaw may alam ka because you were talking just nonchalant about the whole thing. Kung hindi, namumuliti ka lang. And I would say na I will be, if you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it. Sabi niya kay Pacquiao, magpangalan ka ng ahensya, ako mismong gagawa. Ngayon, pag nagkakamali ka dyan, ako mismo ikampanya kita na huwag kang iboto kay sinungaling ka. Pero anong ginagawa nila sa isang opisyalis ng gobyerno na inilabas? Nilabas ang SALN ni Digong. Kasi di ba corruption yun? Ang hindi paglabas ng ari-arian, pera, sahod, or SALN ng bawat trabahante sa gobyerno ay matatawag nating korupsyon. Nilabas ang SALN ni Digong. Sinibak nila ang naglabas. Pinanindigan ni Ombudsman Samuel Martires na hindi pwedeng basta-basta ilabas ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Pangulong Duterte. Isinusulong din niya ang mas mabigat na parusa sa mga magkokomento sa SALN ng mga opisyal. Ayan na. Nakatutok si Cedric Castillo. Ayan na. Kita ninyo? Punahin, batikusin at kahit pa kuyugin siya sa social media. Hindi raw magpapatinag si Ombudsman Samuel Martires sa mga panawagan na i-release niya ang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Pangulong Duterte. Pinanindigan ito ni Martires sa pagdinig ng 2022 proposed budget ng Office of the Ombudsman. I will not yield to public opinion to release the SALN of any official in violation of the very memorandum circular number 1 that I issued, Your Honor. I am sorry to say that. Alinsunod sa Memorandum Circular number 1 ng Office of the Ombudsman, ilalabas lamang ang kopya ng SALN ng isang opisyal o empleyado ng gobyerno kung siya mismo ang nagre-request nito, kung may utos ng korte para sa isang pending case o kung... Kaya ang lakas ng loob nila magnakaw. Kaya sa panahon ni Digong, wala kang nalalamang politikong nagnanakaw o kurakot. Kasi bakit? Hinigpitan ng ombudsman. Kaya si Manny Pacquiao, hindi niya malabas-labas kung sino yung mga kurakot kasi nga hindi nila makakalkal. Kasi mismo, ang nasa ombudsman na manok ni Digong, pinagbawalan.
Hello! Pinanindigan ni Ombudsman Samuel Kita ninyo, mga kababayan. Ang unang SONA na may background music na personal. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ito. Almost 8 months since the deadline of the filing of his Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, hindi pa rin isinasa publiko ni Pangulong Duterte ang kanyang SALN. So bakit, mga kababayan, hindi isinapubliko? Nasa saligang batas natin. Kapag ikaw ay miyembro, trabahante ng gobyerno, pag hindi mo ilabas ang SALN mo, sa madaling salita, nangangahulugan na may tinatago ka. Bakit hindi mo nilalabas? Alam na. 'Di ba? Kaya sabi nga ni Katon Ying, mga kababayan, sa panahon ba ni Digong may nakukulong na kurap? Meron bang nabubulgar na kurap? Wala. Bakit? Nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya? Pangulong Duterte, wala. Meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Wala. Kasi kung siya mismo magpakulong ng corrupt, siya mismo hahabulin nung pinapakulong niya. Kasi bakit? Ang lakas ng loob mo, kakalkalin ng salin ko, samantalang salin mo, di mo nga ipapalabas. Kaya nung panahon ni Digong, mga kababayan, kahit ikaw politician, swerte ka. Swerte ka, mga kababayan, nung panahon ni Digong na naging kongresista ka, naging senador ka, kasi kahit magnakaw ka, magnakaw dyan. Swerte ka kung naging mayor ka, naging vice mayor ka, naging chairman ka, naging kagawad ka nung panahon ni Digong. Bakit? Walang makukuha at mahahabol sa'yo. Kahit magnakaw ka dyan, itago mo kung saan-saang baol, iluklok mo dyan sa bank account mo. Walang karapatan ang taong bayan na magbukas ng bank account mo or SALN mo kasi nasa batas ni Digong yan. Bawal kalkalin ang laman ng buhay nila. Diba? Yan, mga kababayan. Kaya yan ang sabi ni Katon Ying. Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi... Di ba? Kita ninyo? Paano ba mapakulong ni Digong kahit kung ako man dati congressman? Di ba? Ipapakulong mo ako kasi nangurakot ako. Siyempre, kakalkalin ngayon yung SALN at asset ko, yung yaman ko kung saan galing. Paano mapakalkal ni Digong ang asset at yaman ko kung mismo ginawang batas ni Digong yan na bawal ilabas lahat ng SALN at asset? Pinanindigan na nga ni Ombudsman Martires. Ibas na lang daw siya ng ibas. Patutsadahan siya at birahin sa social media. Hindi siya magpapatinag at hindi daw niya pwedeng buksan ang SALN ng politiko. Kita ninyo, mga kababayan, ganyan po sila noon. 'Di ba? Kaya tama si Katon Ying, mga kababayan. Pasalamat kayo ngayon, merong Marcos na yung mga rally dyan, hindi pinapahirapan mag-rally. Binigyan kayo ng priority, mag-rally kayo basta peaceful. Mag-rally kayo basta gusto nyo. Yeah? Hanggat hindi kayo nang gugulo, walang magbabawal sa inyo. Kung hindi nga lang ako presidente ngayon, sasama ako dyan sa inyo. Yan ang sabi ni PBBM. Kita ninyo, mga kababayan? Like po tayo, mga kababayan. So ito pa, mga kababayan, ito yung sunod. Naku po, eto na. Huwag po kayo magulat ha, mga kababayan. Huwag po kayo matakot ha. Ano nga ba ito? Eto na. Mga kababayan, biglaan lang po ito. Biglaan lang po ito, mga kababayan, na meron daw nag-alsa balutan
sa Congress ngayon. Merong nag-alsa balutan sa Congress ngayon, mga kababayan. I-share ko lang po. Di ko lang alam kung napanood niyo na ito sa balita at di ko lang alam, mga kababayan, kung napanood niyo na sa TV. Mga kababayan. Pero may nagbitbit kinuha yung pangalan sa lamesa. Parang meron yatang aalis. Ito po'y patunay, mga kababayan, na parang may mapapalitan na yata. Kung sa balita ay sali-salita lang, ako may picture ako mismong hawak. Bit-bit na niya ang pangalan niya. Ewan ko. Kasi nakalagay dito, Ferdinand Martin Gomez Romualdez Ayan Yan ba ang patunay, mga kababayan? Bakit mo bibit-bitin ang pangalan mo sa lamisa? Italikod ko lang, mga kababayan, kasi baka hindi nyo nakita. Baliktad kasi Ayan kita nyo yan? Binitbit ang pangalan. Binitbit yung pangalan mismo. Umalis sa lamisa. Binitbit na. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, napalitan na si Chis Escudero. Napalitan na si Marcolita. Papalitan na din si Martin. Kita ninyo? Baka inilipat lang, Ken. Grabe naman. Ano yun? Yung House of Representative, ililipat yung opisina? Saan niya gusto? Malapit sa parking lot? Basta ako nagsabi sa inyo, mga kababayan, hindi naman ako nagsasalita dito, hindi nagkakatotoo. Ito pa. Bukod dyan, mga kababayan. Ito na. Mismo Bilyonaryo News na lang. Is he on his way out? Tumitindi ang usapang papalitan na daw si House Speaker Martin Romualdez. Ayan na. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, bababa raw sa pwesto si Romualdez para pahupain ang tensyong dulot ng lumalalang flood control scandal. Nako. Nilinis na rin umano ang kanyang opisina sa Kamara. Pero iba... Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, ulitin ko po sa inyo, hindi ako galit dyan. Pero si Junior galit na dyan. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, hindi ko ipapahiya ang pangalan ko dito. Noon, simula nung itinapik ko yan, napakaraming nagalit sa akin. Simula nung tinapik ko yan, ang daming nagalit sa akin. Bakit ko daw pinag-initan si pinsan? Bakit ko daw tinira si pinsan? Sasabihin ko ba yan kung hindi mismo galing sa bunganga ni Junior? Rinig ko mismo sa bunganga ni Junior. Nagtitimpi ako dyan. Kunting-kunti na lang. Hayaan mo na sila mismo ang makahuli niyan. Ayaw kong mangialam dyan. Sa impeachment ni Sara, hindi nangingialam si Junior. Pagpalit ng liderato sa Senado, hindi nangingialam si Junior. Pagdating sa Kongreso, hindi nangingialam si Junior. Si Junior mismo nagsabi. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, yung mga kapwa ko vlogger ng BBM, alam nila yan. Alam nila yan. Diba? Ewan ko, yung iba ayaw magsalita. Ako, I will tell you frankly, si Boss Mike ayaw na dyan. Noon pa. Si Boss Mike Cervera, matagal nang ayaw dyan, matagal nang galit dyan. Tahimik lang kasi sila. Ako kasi ayaw ko Pag sinabi ko yan na yan. Di nangyari na nga ngayon. Anong idadahilan dito? Leave of absence. Mapareho ni Saldi ko to. Tapos pupunta ng Amerika, magpapagamot. Gloria style. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, yung gulo ni Sara at ni Bongbong, walang kinalaman si Bongbong dyan.
Si pinsan ang kaaway ni Sara, hindi si BBM. Ulitin ko ha, mga kababayan. Galit si Sara kay Romualdez. Hindi kay Marcos. Si Marcos naman kaaway ni... si Romualdez naman kaaway ni Sara, hindi naman si BBM eh. Di ba? Continue. Ang sinasabi ng tagapagsalita ni Romualdez. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Live. Ito na naman. Katulad kay Murilina. Isa na naman. Alam mo, Murilina, no? Puki ng ina ka. Yeah? Kung didiis ka noon na nagising at naging loyalista ka ngayon na hilaw, tatanungin mo ko bakit ko binabanatan si SMR? Binanatan ko ba? Binalita mismo yan, oh. Tanga ka ba? Ikaw, tanungin kita. Kapatid mo sobrang kurap, ngingiti ka lang? Di ba? Anong sabi ni Marcos Jr.? Walang kamak-kamag-anak. Di ba? Walang kapakapatid. Ikaw, bago ka lang na vlogger ni BBM. Wala akong pakialam kung bago akong vlogger ni BBM. Yeah? Bakit? Si BBM lang ba pwedeng vloggeran? Take note. Hindi naman ako dito, hindi naman ako dito kinuha ni BBM. Ako lang ng voluntaryo. Kaya may karapatan din akong bumira kung kahit sino gusto kong birahin. At may karapatan ako na lumipat kung sino gusto kong lipatan. Di ba? Huwag mo akong murahin. O, hindi kita murahin, pero burahin kita dyan. Tangina mo. Isa kang bobo ka. Sinabihan ka ng kurap yan eh. Hanapan mo pa ako ng resibo. Hahanapan mo ko ng resibo. Bakit sa tatakbo ngayon? Bakit aalis sa pwesto? Tanga ka ba? Sinampal na sa'yo yung katotohanan eh. Hahanapan mo ko resibo. Ito resibo, pakinggan mo, tangina ka. Mula sa House of Representatives. Mukhang umiinit ang Marites dyan sa House. Mavic, ano na ang latest? Ayan na. Corina, tila walang katapusang pag-ugong ng mga balitang pagpapatalsik kay House Speaker Martin Romualdez. Muli na naman itong gumawa ng ingay dito sa Kamara ngayong araw at may nakuha pa tayong impormasyon na naglinis na nga raw umano itong si House Speaker ng kanyang opisina. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, naglinis na nga. Bit-bit na nga niya. Yung pangalan nga niyang kahoy doon na mahaba, dinala na niya. Tapos ginahanapan pa ako ni Mori ng resibo. Ano ba sabi ni PBBM? Walang kamak-kamag-anak. Walang pamilya at kaibigan. Yeah? Hanggat may mali ka, di ba? Managot ka. Continue. Muling umingay ang kudeta sa Kamara. Na-target daw mapatalsik ang nakaupong speaker at pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si Martin Romualdez. Kita sa video na ito ang tatlong kongresistang nag-uusap habang nasa sesyon ng Kamara. Silang tatlo ang ilang beses nang lumulutang na pangalan bilang mga contender sa House Speakership. Pero mukhang may sariling sesyon sina Bacolod Representative Albi Benitez, Navotas Representative Toby Tiangco at Cebu Representative Duke Frasco. Marami tuloy ang Dok, magkamag-anak man tayo pero hindi ako suporta sa'yo. Isip kung ano nga kaya ang niluluto ng tatlong ito. Pero kung ano man daw ang pinaplano ni Benitez, Tiangco at Frasco, tila hindi ito banta kay Romualdez. Nanindigan ng liderato ng Kamara na buo pa rin ang suporta ng mga kongresista kay Romualdez. Sabi ng dating congressman at ngayon tagapagsalita ni Speaker na si Robert Ace Barbers, 70% ng Kamara ang nasa panig pa rin ni Romualdez. Paano ka naman at bakit ka naman mag-resign kung 90% o mahigit 90% ng kasamahan mo sa Kongreso ay sumusuporta sa'yo, di ba? Pangalawa, anong dahilan para bumaba? Alam mo, isa sa mga vulnerabilities ng isang politiko, lalo higit isa kang speaker, ito mga intriga at mga marites. Alam nga naman, gawin nating basihan yung marites para tayo bumaba sa pwesto.
Pero kung suportado nga ng Kamara si Romualdez, ano kaya ang dahilan ng umano'y planong pag-leave of absence ng House Speaker? Bukod daw kasi kina Benitez, Chanco at Frasco, maging si Deputy Speaker Faustino Boji D ay lumulutang din na papalit sakaling mag-LOA si Romualdez. Pero sa apat na contender, wala pa raw ni isa sa kanila ang may sapat na numero o suporta mula sa mga kongresista para mamuno sa mababang kapulungan. Sa isang text message, kinukwestiyon ni Benitez ang planong leave of absence ni Romualdez. Hindi raw ito mangyayari, maliban na lang daw kung papalitan o hindi ang taong nasa posisyon. Sa kabila ng kalituhan, kung may kudita nga sa Kamara, isang kongresista naman ang kumpiyansang siya na ang papalit kay Speaker Romualdez. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership, and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, Kiko, ganda sumali dyan, Kiko. Magpakain lang tayo pusa. Oo. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi pa naman siya bababa. Nagli-leave of absence lang siya. Kumbaga, magpabakasyon lang. Ya? Pahuhupain lang. Ya? Kumbaga, habang wala siya, katulad ng kay PBBM, pumunta ng Cambodia. Habang wala si PBBM nandun sa Cambodia, may pumapalit sa kanya. Yeah? Pero yung ipapakita ko sa inyo mga kababayan, ito nga. Ayan na nga, bit-bit na nga. Diba? Bit-bit na nga. Dala na lumayas na Hindi ko naman yan, mga kababayan. Hindi ko naman yan itanggi. Hindi po yan gawa-gawa. Hindi po yan fake news. Kung dito, sa Bilyonaryo News, mga kababayan, ang balita nila ay mari-marites lang. Dito sa atin, may proof kung hindi ka aalis, bakit wit-wit mo yan? Ano to, tuluyan na ba? Kasi kung maglilib ka lang, pwede man itabi mo lang yung lamesa mo. Ibahin mo yung lagayan ng, halimbawa, ako ang magiging substitute. Pangalan ko muna nakalagay, yung pangalan mo doon muna sa gilid. Ba't mo bibit-bitin? Sabi ko sa inyo mga kababayan, wala yan. Kayo mga congressman, magpakatotoo kayo. Yeah? Magpakatotoo kayo, mga congressman. Yung sabing 90% suporta kay pinsan, may natanggap ba kayo? Magtatanong lang magkaiba ang tanong sa akusa. May question mark. Kayo bang 90% na sabing suporta kay pinsan, may natanggap ba kayo? Tanong ko lang. Kasi kung babasihan natin sa English, oo, magaling. Sa performance, parang wala namang nagawa yan. Mismo nga kanyang sariling constituent. Tignan mo nga yung palengke niya doon, luma-luma ng kanyang public market. Hindi man lang napapalit-palitan ng simento. Tanong ko lang sa 90% congressman na sumuporta kay pinsan, may natanggap ba kayo? Kasi nakakapagtaka yung suporta nyo Magkano ba monthly natatanggap nyo dyan? Diba? Anong babasihan? Porkit ba pinsan siya ng presidente? Kaya kayo bumoto 90%? Ano bang meron dyan? Diba? May natanggap ba kayo? Kasi nakakapagtaka lang mga kababayan. Bakit halos daw 90% sumuporta kay pinsan? Di ba? 90% sumuporta?
Tapos pag tinanong mo, ano bang nagawa niyan? Nga. Di ba? Siguro may natanggap. Basta ito lang ang sa akin ha. Kung nag-leave ka, hindi mo bitbitin yan. Itabi mo lang yan. Sariling opisina mo yan eh. Kapos yung hahalili sa'yo or substitute sa'yo, may sariling opisina din yun. Yeah? Doon muna ilagay. Kasi, alimbawa, di ba lahat naman ng kongresista dyan sa House of Representatives, mga kababayan, may mga sariling pwesto yan. May mga sariling opisina yan. So ngayon, kung nakalib ang House Speaker, kung sino ang ihalili niya, lilipat lang doon. Pero bakit bit-bit mo, pati pangalan mo, pati lamesa, pati opisina mo, wala na natira. Yung rep nga, dala na eh. Sige nga. Sino ba si Ma'am Gina? Ayan, mega love shoutout po, Ma'am Gina. Ma'am Gina Inglet. Ayan, mega love shoutout po sa iyo, ma'am. Oo, lagi ko naririnig yung pangalan mo, ma'am. Hinahanap mo daw ako last day. Hello po, Ma'am Gina. Di ba, may tanong ko lang mga kababayan. Di ba? Tito Nonong, hello po. Sabi ni London Charlie, bakit kung walang natanggap, hindi ba pwedeng sumuporta? Ano ba dapat ang responsibilidad ng mga congressman? Di ba ang gumawa ng batas, ang magpasa ng batas, yan ang trabaho ng mga mambabatas. Gumawa ng batas, magpasa ng batas. Ang trabaho daw ng mga congressman, gumawa ng batas at magpatupad ng batas. Sa nagawa ba nilang batas at napatupad nilang batas, yun bang nagnakaw ngayon sa kaba ng bayan, meron ba silang napatawan sa kanilang batas? Tanong ko lang. Tanong ko lang. Sa nangyari ngayon, bilyon-bilyon, trilyon na korupsyon, asaan yung batas na sinasabi mong nagawa nila at naipatupad nila? Pakisagot po, sir. Yeah? So, yun po ang aking tanong, sir. Walang bawal sumuporta. Walang bawal na kumampi. Ang tanong, sir, asan po ba yung sinabi mong ginawa nilang batas at pinatupad nilang batas? Bakit walang nakukulong sa laki ng kurakot? 3 trilyon. Trilyon ang nawawala. Si Sara nga hindi nila mapapanagot-panagot. Diba? Bakit kailangan pa ni BBM bumuo ng isang ahensya na independent commission kung meron namang Senado at Kongreso? Meron naman tayong Korte Suprema at Ombudsman. Bakit ginawa pa yan ni BBM yung tinatawag niyang independent commission? Diba? Kung meron namang Senado, Kongreso, Korte Suprema at Ombudsman, bakit bubuo pa si Marcos ng IC? Diba? Ngayon, sir, tanungin kita. May sense ba ang nagawa nila? Kaya nga kung tutuusin, dapat binuto ninyo si Willie Rebillame. Anong sabi ni Willie Rebillame? Sa dami-dami namang batas na nagawa ng mga sinaunang congressman at senador dyan. Napakinabangan ba ng tao lahat? Di ba? Oo, Sir Michael Villarin. Kita ninyo? Oh, apakadaming batas ginawa nila. May nakulong ba? Trilyon ang nawawala, oh. Pero yung si tatay sa Isabela nagnakaw ng mangga, putang ina, nakulong. Kita ninyo? Oh. Tapos tanungin mo ako ngayon, wala bang karapatan sumuporta yung 90% kongresista? Sila naman yung nagpatupad at gumawa ng batas, o bakit sa nagawa ba't napatupad nilang batas may nakulong? At bakit bumuo pa si PBBM ng independent commission? Di ba? Kung may tiwala siya sa mga yan.
Paki-explain, another pondo na naman. Sa tingin ninyo, hindi isasahuran ni BBM yan? Yung Independent Commission? May sahod yan. Kung ginampanan lang ng Senado at Kongreso, ng Ombudsman at Korte Suprema, hindi bubuo si Marcos ng Independent Commission. Edi sana yung pinasahod niya sa 3 independent na yan para sana sa mga taong mahihirap yan. Another pondo na naman. Hindi nyo ba napansin, malaking sampal sa Senado at sa Kongreso yung ginawa ni PBBM na Independent Commission? Hindi bubuo si BBM ng Independent Commission kung may tiwala siya dyan sa Senado at sa Kongreso. Malaking sampal yan. Kita mo? Senado, Kongreso ka, pero magtatayo pa yung presidente ng panibagong grupo. Kasi bakit? Wala siyang tiwala. Malaking sampal sa kanila yan. Kita mo, sinampal na kayo ng katotohanan, nagpapakapal pa rin kayo ng mukha, kaya dapat lang lumaya siya dyan. Kaya dapat lang palitan si Escudero. Diba? Kita ninyo? Ikaw, trabaho mo senador, trabaho mo congressman, tagapagpatupad ng batas, tagapagpasunod ng batas. Tapos yung presidente gumawa ng panibagong mag-iimbestiga kasi walang tiwala sa inyo? Hindi pa ba kayo mahihiya? Hindi pa ba kayo bababa? Hindi pa ba kayo magsiresign dyan? Hindi pa ba yan i-abulis yan? Hindi ba malaking sampal yan? Diba? Kaya nga sabi ni Willie Rebillame, tsaka na lang ako gagawa ng batas kapag naging senador na ako. Bakit? Sa dami-dami ng batas dyan, napakinabangan ba ng tao? Kasi mismo yung mga mambabatas, sila pa yung gumawa ng mali na imbis na sila yung magpapatupad. Ang laki ng sampal, di ba? Hindi nyo ba nakita yan? Gagawa ka ng panibagong independent commission kasi wala kang tiwala sa Kongreso at Senado. So anong gagawin pa ni Martin dyan? Anong gagawin ni Chis Escudero? Di magsiresign na kayo. Kaya yung mga nagrally-rally dyan, hala sige kalampagin nyo. Trabaho nyo yan. Ano sabi ni BBM? Karapatan nyo yan. Kung hindi lang ako presidente ngayon, sasama ako sa inyo. Diba? Kalampagin nyo yan. Hindi lang dapat itlog at kamatis ibato nyo dyan eh. Diba? Dapat ang ibato nyo dyan, granada. Pasabugin nyo yung House of Representatives. Diba? Diyos ko. Wala kong pake kahit sino ang nandyan. Kadami-dami nyo dyan, 300 plus kayo. Wala kayong napakulong ni isa. Diba, Mamirian Susuki? Tignan ninyo, 300 plus kayo nakaupo dyan. Araw-araw kayo may sahod. Araw-araw kayo may pondo dyan sa hiring-hiring ninyo, pero ni isa walang nakulong. Diyos ko, hindi pa kayo magsiresign dyan? Miyo Marimar. Ito pa. Sunod, mga kababayan. Kita ninyo? Hindi bubuo si Pangulong Bongbong Marcos ng panibagong independent commission kung may tiwala siya sa Senado at sa Kongreso. 300 plus kayo, 24 na senador. Tas walang naipakulong. Diba? Sabi ni Leslie lang Malakas, "Huy Kent, walang matibay na ebidensya, intriga lang yan, laban kay Martin." Naku, Leslie lang Malakas. Hindi siya lalayas dyan. Anong dahilan ba siya aalis kung wala siyang kasalanan? Bakit siya lilipat yan at magsasabing maglilib? Kung tsaka may intriga, maglilib. Nung panahon walang intriga, present always. Ano yun? Ito pa, sunod mga kababayan.